Kamusta mga kaibigan? Siya ang number 1 pick sa 2020 NBA Draft at isa sa pinakamagaling na NBA superstar ngayon. Siya si Anthony Edwards aka Ant-Man. Siguro alam nyo na rin na sinasabi na siya ang anak ni Jordan sa labas dahil sa mga galawan nito sa court at sa mga malupit nitong mga dunk. Ito ang mga bagay na maaaring hindi mo pa alam kay Anthony Edwards. Nakuha niya ang kanyang nickname sa kanyang tatay. Kadalasan sa mga pangalang Anthony, ang nickname ay Anton o Tony. Subalit swerte si Anthony Edwards pagdating sa kanya sapagkat tinawag siya ng kanyang tatay na Ant-Man nung siya ay 3 years old, na para sa opinyon ko ay mas cool kesa sa Anton o Tony. Ang kanyang tatay ay si Roger Carruth at doon niya namana ang kanyang athleticism at taas ng talon. Si Roger ay pwede rin sana maging professional basketball player. Subalit para sa mga nakakakilala kay Roger ay alam nila na sinayang niya ito dahil sa pagiging walang disiplina. Si Roger at ang nanay ni Anthony ay naghiwalay noong bata pa siya. Kahit na nagkikita pa si Anthony at Roger paminsan-minsan, hindi naging parte ng buhay ni Anthony ang kanyang tatay. Si Ant-Man ay magaling sa football. Si Anthony ay naglalaro ng football at siya ay magaling dito. Kaya kung merong draft ng football sa mga NBA players ngayon, si Ant-Man ay nasa top 5 pick. Sa height niyang 6'6" at may bigat na 230 pounds. Tapos may 6'9" na wingspan, siya ay talagang para sa sports. Noong siya ay 7 years old, siya ay mas matangkad, mas malaki at mas mabilis kumpara sa iba. Malaking mga kamay at paa, malakas na mga binti, isama mo pa ang kanyang natatanging athleticism. Kaya talagang hindi siya mapigilan sa football field. Kadalasan natatapos niya ang laro na merong 3 touchdown at si Ant ang naging isa sa pinakamabilis sa football sa kanilang bansa sa mga kaedaran niya noong siya ay 10 taon. Football talaga ang laro ni Anthony. Hanggang nung siya ay naging teenager ay naengganyo na siya sa paglalaro ng basketball. Dahil na rin sa napapanood niya ang kanyang kuya na si Antoine, na kasalukuyang senior sa basketball team. Sabi nga ni Ant na gusto niya rin dumakdak katulad ng kanyang kuya. Sinabi niya rin na mas masaya pala maglaro ng basketball kesa sa football at nagsimula na niyang magustuhan ang larong basketball. Number 5 ang sinuot niyang jersey number dahil sa kanyang nanay at lola. Siya ay pinanganak at lumaki sa Atlanta. Si Ant-Man pati ang kanyang nanay na si Yvette kasama ang kanyang kapatid na babae at kuya ay nakatira sa lola nila na si Shirley. Si Anthony ay close talaga sa kanyang nanay at lola. Nung siya ay nasa 8th grade, parehong namatay ang kanyang nanay at lola dahil sa breast cancer sa loob lamang ng 8 buwan. Talagang sobrang nalungkot si Anthony noon. Ayon din sa kanya ay katabi niya palagi ang nanay niya sa pagtulog, kaya sobrang sakit nang nawala ito. Tapos ang kanyang lola naman ay talagang ginagawa ang lahat para sa kanila, kaya sobra siyang nalungkot nung mawala rin ito. Dahil sa pareho silang namatay sa ika-5 araw ng buwan, kaya napagdesisyonan ni Anthony na gamitin ang jersey number 5 para bigyan karangalan ang kanyang nanay at lola. Subalit nung naglaro na siya sa NBA, pinalitan niya ito ng number 1 dahil din siya ang first pick sa draft at naniniwala siya na magaling siya at gusto niya i-represent ang jersey number 1. Unang dunk niya dahil sa broken ankle. Noong siya ay nasa 8th grade, medyo mas nagugustuhan na ni Ant-Man ang basketball kesa sa football, pero kasali pa rin siya sa isang local football na liga. Sa isang laro nila sa football ay nag-dive ang kalaban nila sa kanyang legs at nagdulot ito ng broken ankle para kay Ant.
Hindi na siya nakapaglaro ng football noong season na yon. Subalit noong gumaling na siya, ang kanyang legs ay mas lalong lumakas. Para bang nagkaroon ng trampoline ang kanyang paa at nakapag-dunk na siya ng unang beses sa edad na 14. Mas lalo pa niyang nagustuhan ng basketball dahil dun. Meron siyang magaling na coach noong siya ay 14 years old. Noong siya ay naglalaro na ng basketball, gusto ni Anthony i-impress ang mga crowd sa mga dunk niya. Sa edad na 14 ay nakilala niya si Justin Holland, ang skill trainer ng Atlanta. Siya ang nagtulak kay Anthony para ibigay niya lahat sa larong basketball. Katulad din ng pag-e-encourage ng kanyang nanay ang ginawa nito. Maghapon siyang tinitrain ng basketball sa gym noong siya ay high school. Nakafocus sila sa kanyang shooting, shot selection at ball handling. Noong mga panahon na yon, ang mga kaklase ni Edwards ay umiinom at nagpa-party, samantala si Edwards at Holland ay nagpa-practice ng basketball. Challenging time sa high school at natutulog siya sa teacher's office. Si Anthony ay nag-transfer sa Holy Spirit Preparatory School sa Atlanta mula sa public school para mag-improve ang kanyang academic performance. Alam niya din na kailangan niya maging mataas ang kanyang mga grades para siya ay payagang makasama sa practice ng basketball. Kaya ang ginagawa niya ay gumigising siya ng maaga para mag-commute ng ilang oras papunta sa kanyang bagong paaralan. Na-reconsider din siya na pwedeng graduate ng maaga. Kaya ang ginawa niya ay dinagdagan niya pa ang kanyang mga subject na papasukan. Dahil na rin sa kanyang ekstrang oras sa pag-aaral, basketball practice at private training niya kay Holland, siya ay napapagod ng husto kaya minsan ay nakakatulog na siya sa faculty office. Na-break niya ang record ni Dominic Wilkins sa debut niya sa Georgia. Pagkatapos niya mag-average ng nasa 30 points at 10 rebounds per game noong senior high school niya, siya ay naging top 5 recruit sa Amerika. Kahit na may mga offer sa kanya mula sa Duke, Kentucky o ang mga sikat na paaralan, mas pinili niya pa rin ang Georgia dahil there's no place like home nga, ika ni Ant-Man. Tapos matagal na rin kasi siyang fan ng Bulldogs. Sa kanyang unang laro sa college ay nakagawa siya ng 24 points, 9 rebounds at 4 steals. Siya lang ang nakagawa nun sa unang laro ng freshman sa Georgia. Dahil dun, na-break niya ang record ni Dominic Wilkins sa Georgia. Siya rin ang unang player sa Bulldogs na nakascore ng 37 points sa laro since 1975. At pagkatapos niya mag-average ng 19 points, 5 rebounds at 3 steals per game, siya ang naging Freshman of the Year sa Eastern Conference. Meron siyang 41.5 inches vertical jump at tumangkad pa siya ng 2 inches simula ng kanyang NBA rookie season. Nung panahong naglaro siya sa Georgia, dahil sa hype ng kanyang athleticism, ang mga coach dito ay gusto i-test ito at ang kanyang initial na vertical jump ay may sukat na 39.5 inches. Subalit pagkatapos ng isang buwan at kalahati, ang kanyang vertical jump ay naging 41.5 inches na. Pero ang tingin ng iba ay mas lalo pa itong tumaas ngayon. Tapos tumangkad pa siya ng 2 inches simula nang maglaro siya sa NBA. Si Anthony ay 19 years old lang kasi nung siya ay madraft sa NBA at patuloy pa siyang lumalaki. Ngayon ay may height na siya na 6 foot 6 inches. Si Ant-Man ay isang rapper. Ang NBA at hip-hop ay laging magkasama. Ang mga rapper ay gusto maglaro ng basketball at ang mga basketball player naman ay gusto rin mag-rap. Marami rin sa mga NBA player ay nag-record din ng kanilang mga rap na kanta. Katulad nila Shaq at Dame Lillard na nakagawa na ng maraming kanta. Ganon din si Anthony na nag-record na rin ng ilang kanta kasama ang kanyang kuya. Sinabi niya rin na mas magaling siya mag-rap kumpara kay Lillard. Ang style niya ay katulad kay Lil Baby, ang kanyang childhood friend. Ang paborito niyang player ay si KD.
Nung si Edwards ay gumawa ng 42 points sa kanyang rookie season laban sa Suns, siya ang pangatlong pinakabatang player na nakagawa ng nasa 40 plus points sa NBA history. Si LeBron at KD ay mas bata nga lang nung sila ay na-draft. Nung rookie season niya, palagi rin siyang ini-interview ng media. Sinabi niya nga dito na mahilig siya sa peanut butter. Ipinagmalaki rin niya sa media na kaya niya mag-excel sa kahit anong sports. Sabi niya rin na pwede siyang maging pitcher sa baseball at kaya niya mag-pitch ng nasa 100 miles per hour kung bibigyan siya ng panahon para mag-practice. Subalit nung siya ay tinanong tungkol kay Alex Rodriguez, ang bagong owner ng Timberwolves, si Anthony ay walang idea kung sino siya. Bowling and ping pong noong pandemic. Talagang determinado si Anthony Edwards kapag may gusto siyang gawin. Noong pandemic, nagsimula siya maglaro ng ping pong at bowling. Nag-umpisa na rin siya manood ng mga YouTube videos kung paano niya mai-improve ang kanyang paglalaro. Nag-aral siya ng mga iba't ibang teknik hanggang sa di na siya matalo ng lahat ng kaibigan niya. Ganun din sa bowling at nakakascore na siya dito ng 200. Bukod sa mga yan, palagi nag-i-spend si Anthony Edwards ng oras kasama ang girlfriend niya at ang kanyang dalawang aso. Mahilig din sila magsayaw sa TikTok. Kaibigan, iyan ang mga bagay na maaaring hindi mo pa alam kay Anthony Edwards. Ano ang masasabi niyo rito? Isa ka rin ba sa umiidolo sa kanya? Huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa Kinuwento TV. Pa-like at papindot na rin ng notification bell. Salamat!